Matapos ang mga buwan ng masusing pagdinig at talakayan, marami na tayong natuklasan ng mga issue at gayon ay marami na rin po tayong nalaman ukol sa mga pangangailangan ng ating batas at regulasyon. Malayo na ang narating natin, ngunit alam pa rin natin na marami pa tayong kailangang busisiin. Isa sa mga pangunahing tungkulin ng Kongreso ay ang bumuo ng mga batas na tunay na maglilingkod sa ating bayan. Ang ating layunin ay hindi lamang lumikha ng mga batas, kundi bumuo ng mga batas na tunay na sumasailalim sa pangangailangan at hangarin ng bawat Pilipino. Sa bawat hearing tayo ay naglalakbay sa mga sulok ng ating mga batas, nagiging mata at tenga ng ating mga kababayan. Dito natin natutuklasan ang mga kakulangan ng ating batas. Mga puwang na bilang mga kongresista ay dapat nating sikapin na punan upang mas mapabuti ang ating sistema at ang kalagayan ng ating bansa. Bago ako magpatuloy, nais kong ipahayag ang taus-pusong pasasalamat sa lahat ng ating mga resource persons. Ang inyong dedikasyon ay nagbibigay liwanag sa madilim na landas ng katiwalian. Alam namin kung gaano kahirap ang inyong pagdalo sa mahabang pagdinig. Ang inyong presensya at pagsagot sa mga katanungan ng komite ay hindi matutumbasan. Aasahan po namin ang inyong patuloy na suporta at pasensya sa mga susunod na pagdinig ng komite. Nagsimula ang lahat na ito sa isang speech at isang request for investigation. Kung ating aalalahanin, nagkaroon ng privilege speech number 379 si Congressman Rolando Valeriano noong September 3, 2024 tungkol sa paggamit ng public funds ng Office of the Vice President mula 2022 hanggang 2024. At ang motu proprio na investigasyon sa manifestation ni Congresswoman Jervil R. Luistro noong September 2, 2024. Patungkol sa iba't ibang issue na nakapaligid sa budget ng Department of Education or DepEd, kasama na rito ang hindi matagumpay na pagpapadala ng mga computer units sa mga teacher, estudyante, at mga paaralan. Kaya't unang sinimulan namin ang pagtingin sa regular funds ng pangalawang Pangulo sa parehong OVP at DepEd. Para sa OVP, tinignan natin ang mga maranyang satellite offices kung ating aalalahanin. Nakakabahala na halos kalahati ng budget ng OVP para sa 2023 at 2024 ay napunta sa pagtatayo at pagpapanatili ng mga satellite offices nito sa buong bansa. Ang tanggapan ng Vice President Sara Duterte ay mayroon ding napakalaking budget na 2.3 billion noong taong 2023. At dahil sa mga hindi maipaliwanag na gastos, noong 2024 ay kinailangang bawasan ang budget ng kanyang opisina sa 733.2 million. Ngunit para sa taong 2025, muli siyang humiling na bigyan siya ng 2.37 billion pesos. Tungkol naman sa DepEd, sa panahon na siya ay secretary, lumitaw ang mga pulang bandila sa procurement ng mga laptop para sa DepEd computerization program tulad ng rig bidding at pagsasabuatan ng mga bidders. Siya rin ay hindi nakapaghatid ng laptop na nagkakahalaga ng 9 billion para sa mga programa ng e-learning ng DepEd na tila isang napakalaking pagkukulang sa panahon na lumalalang pangangailangan para sa mga kagamitan ng edukasyon. Ngunit sa ating pagdinig at pagsusuri ng budget utilization ng DepEd at OVP, paulit-ulit lumilitaw at
pinaka nakakabahala ang mga issue patungkol sa confidential funds. Napakalaking halaga po ang perang ito. Sa OBP, mula 4th quarter ng 2022 hanggang 3rd quarter ng 2023, mayroong nagastos na 500 million worth of confidential funds. Habang sa DepEd naman, mula 1st quarter hanggang 3rd quarter ng 2023, ay may 112.5 million pesos naman. Suma total ay may 612.5 million pesos, higit kalahating bilyon ang hinawakang confidential funds ng ating Vice Presidente. Natural bilang mga mambabatas na may mandatong masiguro na nagagamit ng wasto ang pera ng taong bayan, ulit-ulit rin naming naitatanong, saan napunta ang confidential funds? Sa ating pagsusuri, lumitaw ang mga sumusunod na kakulangan o gaps sa ating batas. Number 1, ang halaga ng Fidelity Bond para sa Special Disbursing Officers or SDO ay napakababa kumpara sa pondo na kanilang hawak. Tulad ni SDO Gina Acosta na may approved amount of bond na 8 million pesos, pero ang kanyang amount of accountability ay 500 million pesos. Si SDO Edward Fajarda naman ay may approved amount of bond na 4 million pesos, pero ang kanyang amount of accountability ay 50 million pesos. Pagpapatibay ng mga patakaran ng COA tungkol sa budget at mga technical resources. Pangatlo, pinaka nakakabahala rin ay tila walang maayos na sistema o paraan upang masiguro o ma-check o audit ng COA na nasa wasto ang paggasta ng mga confidential funds. At ikaapat, malinaw na mga alituntunin sa mga detalye na dapat isama sa physical and financial plan na dapat ding suriin ng mga ahensya ng pambansang gobyerno at hindi lamang sa Department of Budget and Management. Gayon din, ang kinakailangan ng pagsusumiti ng mas detalyadong ulat under oath ng mga accomplishment and liquidation reports kasabay na ang mga ebidensya ng accomplishment na ito. Sa terminong confidential ay tila ginagamit bilang isang panakip upang itago ang katotohanan mula sa atin. Para sa kaalaman ng lahat, ang confidential funds ay hindi discretionary allowance o funds ng isang ahensya. Hindi siya secret funds. Siguro po, panahon na upang harapin natin ang katotohanan na hindi lahat ng mga nahalal o nalalagay sa posisyon sa gobyerno ay pwedeng basta-bastang pagkatiwalaan. Kailangan pa rin ng safeguards pati sa confidential funds, sapagkat hindi maiiwasan na may mga nagtatakang gamitin ang pagka-confidential nito upang itago ang impormasyon at pag-aabuso sa tiwala ng taong bayan. Ginagamit nila ang salitang confidential upang magbigay sa atin ng peking ilusyon na kahit ito'y lihim, ang mga pondo ay ginastos ng tama. Ngunit bakit kailangan pa itong itago sa mga taong tunay na nagpondo nito? Ang mamamayang Pilipino ay may karapatan malaman kung saan napunta ang kanilang pinaghirapang pera. Para sa akin, kapag nagamit na ang confidential funds para sa kanilang layunin, wala nang dahilan upang hindi maging bukas at maging transparent. Walang mawawala kung sila'y mag-uulat kung paano ginastos ang mga pondo dahil tapos na rin naman na yung confidential operations kung saan ito pinaggamitan. Sa ngayon, naghahanda na po kami ng 2 batas upang masolusyonan ang ilan sa mga pagkukulang na natuklasan natin. Una, an act regulating the allocation and utilization of confidential and intelligence funds imposing penalties for misuse,
and Misappropriation o ang Confidential Intelligence Funds Act. Pangalawa, an act regulating special disbursing officers and imposing penalties for misappropriation o ang act regulating SDOs. Sa Confidential and Intelligence Funds Act, layunin naming tugunan ang tila maluwag na alituntunin batay sa Joint Circular number 2015-01. Sa mga hearing, nakita natin na pinapayagan ang mga resibo na may pirma lamang at hindi mabasa ang sulat kamay mula sa mga hindi nakikilalang tao bilang patunay ng liquidation. Panahon na upang magpatupad ng mas mahigpit na mga alituntunin sa paggamit ng mga confidential fund para sa mga confidential na gastos. Bagamat mahalaga ang mga confidential funds para sa pambansang seguridad, dapat itong balansehin sa tungkulin ng gobyerno na protektahan ang paggamit ng pampublikong pondo at ipatupad ang kinakailangang pagbabago sa batas, kaya taimtim naming hinihiling ang pag-aproba ng panukalang batas na ito. Samantalang ang Act Regulating Special Disbursing Officers and Imposing Penalties for Misappropriation, layunin nitong palakasin ang proteksyon ng pera ng bayan dahil ito ay madaling maging target ng mga head of agencies at special disbursing officers na abusuhin ang paglabas ng pondo sa milyong-milyong halaga at bilyon-bilyon na walang wastong liquidation at walang takot sa parusa. Muli rin naming bibisitahin ang mga patakaran ukol sa fidelity bonds at ang inaprubahang halaga ng bond ng mga HOAs at SDOs dahil nakita naman natin kung gaano kalaki ang pagkakaiba nito na tila nawawala na ang kabuluhan, ang layunin ng pagpapataw ng bond mula sa simula. Bagamat marami pa ring katanungan tungkol sa confidential funds, sapat na ang ating natuklasan para magampanan ang ating mandato na gumawa ng batas para sa ikabubuti ng ating bansa. Ngunit hindi tayo titigil sa ating pag-iimbestiga sapagkat ang confidential fund ay isang bahagi na lamang ng budget ng OVP at ng DepEd. Marami pa tayong kailangang busisiin at suriin upang matukoy kung ano pang aspeto ng paggamit ng pera ng bayan ang kailangang punan ng batas. At para po sa kaalaman ng lahat, ang ating pong request sa PSA or sa Philippine Statistics Authority ukol sa pangalang Mary Grace Piatos ay ating pong na-receive ang kanilang tugon dito nung dated November 25, 2024, at dito sinasabi nila na base sa kanilang record ay walang ipinanganak na Mary Grace Piatos ang pangalan. Alinsunod dito, tayo po ay sumulat upang isumite ang 677 pang pangalan na nakalagay sa acknowledgement receipt ng DepEd kung saan tayo po ay binigyan ng tugon ng Philippine Statistics Office dated December 8, 2024 at dito kanila pong sinasabi na out of 677 individuals, 405 ay walang birth certificate o walang record sa birth certificate o pwede nating sabihin na non-existent. So, nandito po ang record. Muli, maraming salamat sa inyong oras at sama-sama tayong magsikap para sa mas mabubuting batas para sa bayan. I will now turn over the floor to my colleagues who have expressed interest in making a presentation to the public.
Your Honor, may I please be Ay. recognized for Yes, recognition? Comsec, you're Yes. recognized. Thank you. May I please recognize Honorable Raul Daniel A. Manuel from Kabataan Party List, Honorable Amparo Maria J. Zamora from the 2nd District of Taguig, and Senior Vice Chairperson Honorable Benvenido M. Abante Jr. from the 6th District of Manila. Thank you, Your Honor. Thank you. I believe we'll begin with Congressman Acop. Congressman Acop, Thank you're you. recognized. Yes. Thank you very much, Mr. Chair. Magandang umaga po sa atin lahat. Sa mga kapwa ko miyembro ng Committee on Good Government and Public Accountability at saka sa publiko na nakasubaybay sa ating mga hearings. Isa po sa pinagmulan ng legislative inquiry na ito ay ang privilege speech ni Honorable Rolando Valeriano noong ikatatlo ng September 2024, delivered before the plenary session of the House of Representatives. Simple lang po ang pinaghuhugutan ng privilege speech na ito. Transparency and accountability on the expenditure of public funds. Sa pamamagitan ng mga hearings ng ating committee ay ating ginampanan ang tungkulin na alamin ang mga kakulangan sa ating batas at busisiin ang paggastos ng mga nakaraang ipinagkatiwalaang pondo ng bayan upang masigurado ang transparency at accountability ng ating pamunuan. Ulitin ko po yung sinabi ni Honorable Roland Valeriano. Tungkulin natin dito sa Kongreso na busisiin ang panukalang budget ng ehekutibo at ang paggastos ng mga nakaraang pinagkatiwalaang pondo ng bayan. Hindi pera ng pangalawang Pangulo. Ang Office of the Vice President budget para sa taong 2022, 2023, 2024 at 2025. Pondo ng bayan yan. Kaya mayroong budget hearings ay para malaman ng madlang people kung paano ginagastos ng mga opisina ng gobyerno ang pondo ng bayan na pinagkatiwala sa kanila. Ito po ay ayon kay Honorable Roland Valeriano. Nagsimula nga po ang hearings natin sa pagbusisi sa paggamit ng mga nakaraang budget ng mga opisinang pinamumunuan ng Office of the Vice President. Ang pinakamalaking parte ng pondo sa socio-economic program na umaabot ng humigit kumulang 2.2 billion pesos for 2023 at 1.75 billion for fiscal year 2024, pero hindi po malinaw ang mga benepisaryo. Ayon po sa Office of the Vice President, ang mga components ng programang ito ay ang mga sumusunod: libreng sakay, pagbabago campaign, OVP food trucks, livelihood programs like Magnegosyo Taday and Peace 911, medical assistance, burial assistance, and public assistance. May listahan silang binibigay sa COA ukol sa mga benepisaryo ng mga programang ito. Pero kapansin-pansin po sa mga accomplishment reports o ARs na sinubmit nila para sa confidential funds na may tila hiwalay pa na pamimigay ng medical and food aid na kinukuha raw sa confidential funds. Halimbawa, noong February 6 to March 29, 2023, halagang 42 million in medical and food aid was given using confidential funds, while another 40 million noong April 25 to June 30, 2023 ang pinamigay kuno gamit ang confidential funds na hindi dumadaan sa regular na proseso ng procurement at aid distribution. Kinalaunan, ating natuklasan ang nakababahalang paglustay ng confidential funds ng Office of the Vice President at pati na rin ang Department of Education. Nakita natin na nababalot ng secrecy and lack of transparency ang paghawak
ng Office of the Vice President at ng Department of Education noong sekretarya pa nito si Vice President Sara Duterte ang confidential funds na inilagak sa kanila noong taong 2022 at 2023 for OVP at 2023 for Department of Education. May mga resource persons tayo noon na hindi sumisipot o sinasabing wala silang personal involvement o participation. Mayroon ding ayaw naman mag-take ng oath upang magsasabi ng pawang katotohanan lamang sa komite na ito. Hindi exaggeration na sabihin na tayo ay dumaan sa butas ng karayom at napakadaming roadblocks para umabot tayo sa puntong ito. Ngunit unti-unti, sa pamamagitan ng ating masusi at porsigidong pagtatanong at sa paghahanap ng mga facts at ebidensya, ay ating natanggal ang secrecy na nagkukubli at nagtatago sa katotohanan sa kung ano ba talaga ang nangyari at kung saan o kanino napunta ang pondo ng bayan. Ito po ang money trail ng confidential funds ng OVP at DepEd based on the testimonies of Special Disbursing Officers Madam Gina F. Acosta ng OVP at ni Ginoong Edward Fajarda ng DepEd. The money trail of the confidential funds for both agencies looked exactly the same. First, after finishing all internal financial processes and documentations and securing all required signatories in the disbursement vouchers, including Vice President Sara Duterte herself, the SDOs received the land bank checks representing the confidential funds for each quarter. Malalaking halaga po ang mga ito. Sa OVP pa lang, nakakuha sila ng 125 million bawat quarter simula noong fourth quarter of 2022 hanggang third quarter of 2023. Sa DepEd naman, 37.5 million kada quarter for 3 quarters or a total of 112.5 million. Suma total, 612.5 million po lahat. The SDOs themselves are the payees in these quarterly checks. The next step was for the SDOs to encash the confidential funds checks. Sabi po ni SDO Edward Fajarda, pina-encash po niya ang bawat isa nung tatlong 37.5 million checks sa Land Bank DEX branch, cold cash. Nilalagay sa 2 duffel bags at isang backpack ang cash. May kasama raw siya noong 3 beses na yon, nakilala niya lamang bilang Alan. Matapos mag-encash, dinala niya ang cash sa kanyang opisina sa DepEd. Sabi naman ni SDO Gina Acosta, para sa OVP confidential funds worth 125 million per quarter, pinapa-encash niya ang bawat cheque sa Land Bank Shaw Boulevard branch. Kasama niya si Assistant Chief of Staff Lemuel Ortonio at 2 di mapangalanang driver sa pagpapa-encash ng bawat cheque. 4 na beses, inilalagay raw nila ang 125 million cash sa 4 na duffel bags. Pareho sinabi ni Acosta at Ortonio na mula sa Land Bank ay pumunta na sila sa opisina ni Madam Gina Acosta sa Office of the Vice President. As if it was all planned and orchestrated or part of a common design, both SDO Acosta and Fajarda said that the Vice President directly instructed them to hand over the cash representing the confidential funds to certain security officers. For DepEd, may itinalaga raw si Colonel Raymond Lachica, ang head ng Vice Presidential Security and Protection Group ng isang security officer na nagngangalang Colonel Dennis Nolasco, kung saan weekly nagbibigay ng pondo si SDO Fajarda
amounting to 4 to 6 million per week. For the Office of the Vice President, si Colonel Lachica raw mismo ang security officer na buong pinag-aabutan ni SDO Acosta ng 125 million every quarter. Matapos di umano ibigay ng mga SDOs ang pera sa mga security officers na sina Colonel Nolasco at Colonel Lachica, wala na raw silang partisipasyon sa actual disbursement ng confidential funds. Wala silang ibang basehan sa kung anong nangyari sa pondo, kundi sa pamamagitan ng mga accomplishment reports na kailangang ihanda, isumite para sa liquidation ng confidential funds. Malinaw po sa kwento ng mga SDOs na hindi sila ang nag-disburse o nagbayad ng payments to the informants and other supposed payees ng confidential funds. Naturalmente, hindi rin sila ang gumagawa ng accomplishment reports kasi wala silang kaalaman kung papaano nagasta ang pera ng bayan. Ito po ang parehong sinabi sa hearing ni na SDO Acosta at SDO Farda. Sabi, wala po akong alam sa pag-implement po ng confidential activities dahil po hindi ko po iyan in line sa aking pinag-aralan. Your Honor, hindi po kasi ako ang expert diyan. Si Colonel Nolasco po, siya po kasi ang gumawa niyan. Ito po yung mga sagot ng ating mga resource persons noong mga hearing. It is also being made to appear that the acknowledgement receipts or the documentary evidence of payments, o tawag natin ay DEPs, supposedly also came from these security officers. Hindi po malinaw para sa akin ang kwento nila kung kailan inaabot sa kanila ng security officers ang acknowledgement receipts. Pero ang malinaw po sa mga AOMs ng COA na hindi sinubmit ang mga acknowledgement receipts kasabay ng kanilang mga liquidation reports. Mukhang parati na lang afterthought ang pag-submit ng acknowledgement receipts sa COA. Ito ay sinubmit kasabay ng mga letter response na pirmado ni Attorney Poa para sa DepEd at para sa OVP ni na Attorney Lopez and Ginoong Ontorio. Sila nagsubmit ng acknowledgement receipts sa COA.